Ang consistency ay ang patuloy na paggawa or pagsikap para sa isang bagay. Tapos ang disiplina naman ay ang paggawa ng ganito kahit na hindi mo pakiramdam na gusto mong gawin ang isang bagay. Kumbaga ang disiplina ay gagawin mo ang isang kailangan mo gawin kahit hindi mo gustong gawin or kahit hindi mo feel na gawin. Kumbaga pagod ka or parang wala ka sa mood. Meron lang akong gustong ipaliwanag sa inyo mga kapatid sa kung paano tayo nga nakukulong doon sa idea nga ng may disiplina na gagawin natin kahit hindi natin feel gawin or medyo pagod pa tayo, wala tayo sa mood. Kaysa doon sa patuloy nating gagawin pero nagiging flexible nga tayo doon sa consistency ng paggawa natin na minsan kasi hindi natin masyado feel doon sa ganitong oras sa umaga, gagawin natin sa hapon. So, yung disiplina kasi, meron tayong idea na dapat talaga nakatakda sa isang oras na palaging gagawin natin sa ganong oras yung mga gagawin natin halimbawa sa pag-workout, sa pagtrabaho. At dahil nga na kukulong tayo dito sa konsepto ng disiplina ay kailangan mo talagang gawin ang isang bagay sa nakatakdang oras. Yan ang nagdudulot na hindi nga natutuloy ang paggawa ng patuloy dun sa mga bagay na gusto natin sana gawin para magsikap dun sa mga pangarap natin. Dahil nga ay gusto lang natin talaga na parehong oras natin gawin. Pero ang talagang susi para magtagumpay tayo ay magpatuloy talaga tayo sa ating pagsikap. Pero maging flexible lang tayo minsan kung kailangan sa kung ano yung oras na kailangan natin to gawin. So ang secret talaga ay ang consistency, pagtuloy-tuloy nga sa lahat ng ating mga ginagawa. At hindi yung disiplina lang na kailangan na palaging gawin sa parehong paraan or sa parehong panahon yung mga gusto natin gawin or mga pagsisikap natin para sa trabaho, sa exercise, or sa iba-ibang aspeto ng ating buhay na gusto nating improve sa physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, at financial. Sana maging maayos yung pagkakaunawa nyo dun sa sinasabi ko. Hindi masama ang disiplina na gawin natin ang isang bagay kahit na hindi natin feel gawin or kahit na halimbawa ay merong nangyaring emergency or ibang bagay pangyayari sa ating buhay tapos hindi na natin magagawa yung bagay na kailangan sana natin gawin dahil nga naiba yung schedule natin. Ang punto ko dito ay mabuti nga ang disiplina na gawin natin ang mga bagay na kailangan natin gawin kahit hindi natin feel. Kasi kapag hihintayin natin palagi na maging feel natin gawin ang isang bagay bago magawa ito, baka never na natin magagawa. Lalo na at halimbawa meron tayong mga times na nakatulog tayo ng late tapos nakagising tayo nga ng late na din or di kaya sobrang pagod talaga natin sa trabaho natin na hindi tayo masyado makakilos doon sa panahon na yung kailangan pa natin magpahinga. Kailangan natin ng times na maging flexible tayo doon sa schedule natin pero magagawa pa rin natin yung mga kailangan natin gawin kasi consistent lang tayo, pwede natin i-move kaunti yung kailangan natin gawin dun sa ibang oras. Kaysa naman mag-stick lang tayo na disiplinado talaga tayo sa oras dun sa schedule natin na hindi na natin magagawa dahil palagi natin nasi-skip dahil nga sa mga ibang commitments, ibang mga nangyayari sa ating buhay. Gusto ko lang pag-usapan ito kasi merong mga tao na nagiging hadlang ang paiba-ibang schedule nila sa paggawa nga ng trabaho na kailangan nilang gawin lalo na dun sa mga creative work or content creation. Karamihan nga sa mga trabaho sa ngayong panahon ay konektado na dun sa tinatawag nga natin na information age na bilang mga knowledge worker na nagpo-produce tayo ng mga content sa video, sa text, sa audio, or mga image format. At kahit hindi ka direct na knowledge worker sa ngayong panahon, ay nag-a-advertise ka pa rin kahit papaano sa social media para sa kung ano man ang trade or craft mo sa ngayong panahon. Kung kaya ang paggawa kahit papaano ng content ay importante sa kahit ano man ang trabaho mo. At kahit nga hindi content creation ang mismong trabaho mo, ay kailangan nga rin ng saktong pagkakaalam sa kung ano nga ba ang consistency at discipline para hindi ka lang ma-stuck dun sa mindset ng disiplina kapag hindi mo naman kaya gawin ang isang schedule na talagang stricto mong masusundan sa lahat ng panahon. Ipapaliwanag ko dito kung ano ang ibig kong sabihin. So, ang consistency, halimbawa, pag kumakain ka, palagi kang kumakain. So, consistent ka sa pagkain mo. Pero kapag halimbawa, ay i-disiplina natin na may schedule talaga. Okay, dapat by 8 a.m. nakakain na ako.
ng breakfast, tapos 12 noon, yun yung sa lunchtime, tapos yung 6 p.m., yun naman yung sa dinner natin. Kung nalampas tayo or nalabas doon sa schedule na nakatakda para sa atin, yun, hindi na tayo disiplinado. At mas lalo na yan tungkol sa trabaho, hindi sa pagkain. Kung halimbawa, meron tayong trabaho na 8 a.m. to 10 a.m. nagtatrabaho tayo, tapos 1 p.m. to 3 p.m. nagtatrabaho tayo, tapos hindi masunod yon, hindi na tayo disiplinado. Importante rin malaman ito dahil nga karamihan sa mga tao sa ngayon, lalo na pagkatapos ng COVID, ay nagkaroon na ng work from home, tapos flexible hours na jobs. Kaya kailangan natin malaman na pwede pala tayong gumawa ng iba-ibang trabaho sa iba-ibang panahon kahit na hindi pumasok doon sa schedule natin dahil may mga iba-ibang commitments na din tayo. Sa consistency na paraan, ay makakagawa ka halimbawa ng 4 hours na trabaho din at hindi mo kailangan na ischedule yan sa isang panahon na pare-pareho yung oras na gagawin mo yung trabaho mo. Disiplinang paraan naman ay talagang susundin mo yung oras na yon na tinakda mo or else hindi mo na magagawa yung trabaho mo. Ang ilang tao kasi ay nagkakaproblema sa ganitong sistema dahil napipilitan sila na okay, dapat talaga sa ganitong oras ako nagtatrabaho, hindi ako lalabas dyan sa oras na yan. Kaya hindi tuloy sila ginaganahan na magtrabaho dahil labas na dun sa oras na yun. Ay nako, hindi ko na pala nasunod yung oras na yun, kaya siguro sa next time na lang ako gagawa ng trabaho or nakaschedule na yan. Isa pa na difference sa consistency at discipline ay ang tungkol nga rin sa paggising, halimbawa sa umaga. Ang ibang tao ay meron silang pare-parehong oras ng paggising sa umaga, halimbawa ay 5 a.m. So kapag 5 a.m. ka palagi, disiplinado ka. Pero kapag halimbawa ay minsan meron kang 8 a.m. na gising, minsan 5, minsan 6, hindi masyado pare-pareho yung oras nun. Kaya hindi ka parang disiplinado dun sa paggising mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na masama yon at magagawa mo pa rin yung mga trabaho mo. Move mo lang yung mga oras ng paggawa ng mga bagay doon sa consistency method. So, halimbawa kapag may trabaho ka, basta nagtatrabaho ka pa rin doon sa kailangan mong pagtrabahuhan. Hindi mo kailangan na pare-parehong oras gawin yung mga trabaho na gusto mong gawin para doon sa araw na yan or nakatakdang gawin mo. Itong flexibility kasi na nasa isip natin ay makakatulong sa atin para mas marami tayong magagawang trabaho at hindi tayo lang makukulong doon sa mindset ng disiplina na kapag hindi natin nagawa yung nakatakdang oras doon sa kailangan natin gawin ang isang trabaho or isang task natin sa araw na yon ay hindi na natin siya pwedeng gawin. At mas lalo na kailangan ang ganitong klaseng consistent pero flexible na mindset kapag nagta-travel tayo. Kasi di ba nagta-travel tayo, iba-iba yung mga sitwasyon natin kaysa doon sa nakasanayan natin sa lugar ng bahay natin. So, kailangan lang ay maging flexible din tayo sa kung kailan natin gagawin at saan din gagawin yung mga task natin. Halimbawa ay kapag nag-exercise tayo sa bahay, alam na natin yung mga pag-e-exercise natin tapos pare-pareho yung oras na pwede natin gawin. Pero kapag nasa labas tayo, halimbawa, at meron tayong mga kasamang ibang tao doon sa paligid natin na hindi naman natin magagawa sa parehong oras lang yung workout. Tapos baka nag-iba yung setup, wala kang masyadong equipment doon sa pagta-travel mo dahil iba na yung gym or iba na yung pag-workoutan mo nga kaysa doon sa bahay. Isa pa, kapag halimbawa ang trabaho mo ay may mga emergency, halimbawa doctor ka, lalo na yung mga surgeon na emergency type na situations talaga yung kailangan nilang harapin. Halimbawa, nagsishare sila ng knowledge tungkol sa medical information sa YouTube bilang side hustle nila or way na mas mapalago pa nila yung pagiging doktor nila, ay hindi nila magagawa ito sa disiplinadong oras na nakaschedule talaga na pare-parehong oras nila gagawin all the time kasi meron nga mga emergency situation. So kapag meron tayong free time, tsaka lang natin gagawin yung mga trabaho na pwede natin gawin at hindi lang tayo nakukulong doon sa isang schedule. Pero alam nyo, hindi naman masama ang pagkakaroon ng schedule ha. Mas maganda nga kapag meron tayong time para magawa yung mga iba-ibang trabaho na hindi nagbabago yung mga schedule. Pero lalo na at may pamilya tayo at iba-ibang mga nangyayari sa ating mga paligid, may mga events din na mangyayari, ay hindi naman palaging nasusunod yung ganong klaseng schedule. So, gusto ko sana na pag-isipan natin yung consistency at yung discipline bilang mga forms ng pag-iisip sa kung ano yung gagawin natin sa ating schedule. Kumbaga, importante lang na ang schedule natin, pinapasok pa rin natin dyan yung mga kailangan nating gawin. At kung
pwede natin nga na ilagay sila sa nakaset lang na oras na paulit-ulit na hindi nagbabago. Mas maganda nga sana yan kasi nagbibigay sa atin ng structure yan sa buhay natin na maaasahan. Pero dahil nga doon sa mga nangyayari sa ating buhay, ay merong mga unexpected na mag-iiba sa ating mga schedule, kaya kailangan lang ay medyo i-move natin, maging flexible tayo para maging consistent pa rin tayo doon sa mga goals natin, lalo na doon sa mga trabaho bilang knowledge worker. Ang napansin ko kasi sa pagiging content creator ko, dahil nga sa iba-ibang commitments, ay naiiba yung oras na pag-record ko. Halimbawa, kapag meron akong mission sa gabi or meron akong pupuntahan sa umaga, hindi ako makarecord ng videos na yun nga yung main way of content creation ko. Kaya naisip ko ipaliwanag nga rin sa inyo kung paano ginagawa itong pag-scheduling na meron kang in mind na consistency at saka discipline. Nagagawa ka pa rin ng paraan na magawa mo yung mga kailangan mong gawin, pero minsan kasi nga hindi mapapasok doon sa mga nakatakdang oras. Kaya nga ay pwedeng may consistency minsan or disiplina minsan. Pero yun nga, hindi naman kailangan, lalo na kapag hindi masyadong conventional yung creativity mo. May mga tao din na kasi na iba-iba yung energy levels sa kada araw. Papansinin mo din kung kailan mas mataas yung enerhiya mo, tapos kailan mas bumababa. At kapag mataas yung enerhiya mo, ay doon ka papasok para magtrabaho doon sa kailangan mong gawin ng mga trabaho. Tapos kapag medyo bumababa yung energy level mo, pwedeng yun yung mga hindi masyadong deep work tungkol sa knowledge or content creation. Pwedeng makipag-usap ka muna sa mga customer o ibang mga bagay na hindi naman kailangan masyado ng brain power. Pwedeng yun yung gagawin mo, yung paglilinis ng mga plato or paglalaba. Lahat naman tayo dito sa mundo ng tao ay medyo busy talaga. Lahat tayo may kailangan gawin kasi yun yung nature or kalikasan ng mundo. Kailangan natin magtrabaho para makakuha ng ating mga pangangailangan. At meron tayong pamilya, meron tayong mga kailangan atupagin sa mundo para tayo ay mag-survive. So nagbibigay lang ako sa inyo ng tools para makapag-isip kayo sa kung paano nyo ginagawa yung mga bagay sa paligid nyo. At huwag kayo na makahon lang doon sa pagkadisiplina na kailangan pare-parehong oras or pare-parehong mga nangyayari sa araw-araw ninyo na pagtakda sa mga gawain. Kasi medyo umiiba nga yan dahil yun yung life eh. Medyo umiiba yung mga bagay. Maganda nga na may schedule pero hindi nga siya na susunod palagi. So ano nga ba yung mga gawain natin sa araw-araw na pwede nating ilagay sa ating mga schedule? Kumbaga yun yung mga to-do list sa daily routine natin. Yan yung pagkain, yung trabaho, yung pag-travel. Halimbawa nagko-commute ka sa trabaho mo or sa kung saan ka pupunta. Nandyan na yung pagligo at paggamit sa banyo, pag-usap sa ating mga pamilya at mga kaibigan. Nandyan yung pagpahinga at pagtulog natin or pag-surf din sa internet, pag-research. At nandyan din yung oras natin para sa paglalambing sa ating asawa or girlfriend, boyfriend, tapos yung lambing sa ating mga anak. Nandyan din yung pag-supervise natin sa trabaho kapag marami tayong mga trabahong tinitingnan or mga tao na hinahandle. At nandyan din yung pagbabasa natin na bukod pa nga sa research doon sa internet ay nagbabasa talaga tayo ng libro. Yan yung isa sa recommended ko rin yung nagawin. Tapos maganda sana ay hindi natin makakalimutan yung exercise kasi para ma-maintain talaga yung ating katawan. Isang note lang din tungkol sa trabaho natin, nandyan yung pag-uusap natin sa mga network natin, halimbawa sa supplier or sa customer. At iba yan kaysa doon sa tinatawag nga na knowledge work or deep work, kung saan nga yung mismong trabaho mo na pinapaliwanag mo kung ano yung kaalaman mo at sinishare dito sa information age sa social media. Yan yung binibigyan mo ng oras na medyo mas mabigat kasi pini-explain mo nga kung ano yung mga kaalaman mo para makita ka kung ano nga yung expertise or profession mo. At kadalasan mga kapatid, yung deep work nga na yan ang mga nasasacrifice ng mga tao. Kaya nga ay sinasabi ko sa inyo na malaking tulong yung pag-iisip tungkol sa consistency at discipline na hindi kailangan na pare-parehong oras mo gagawin yung deep work na yan ng pag-produce nga ng knowledge or pag-create ng content. Kasi pwede mong gawin yan sa mas flexible na paraan. Pwede mong gawin sa umaga kapag halimbawa medyo busy sa gabi, or pwede mong gawin sa gabi kung medyo busy sa umaga. Importante lang ay tuloy-tuloy nating gawin. Huwag tayong makulong sa pamamaraan na kailangan natin gawin sa parehong oras ang lahat. Pati yung exercise halimbawa, minsan mas free ka sa umaga, so mag-exercise ka sa umaga. Minsan naman na ulan sa umaga, tapos gusto mo sanang tumakbo, so pwede mo na lang gawin sa gabi or sa hapon, or gumawa ka na lang ng ibang paraan na magagawa mo siya doon sa ilalim ng mga bubong na indoors ka, tapos hindi ka
nagpuulanan. Ang point ko dito sa pag-e-explain ng consistency at discipline, mga kapatid, ay makapagtuloy tayo sa pagsisikap sa ating mga trabaho at gustong maabot sa ating mga buhay, pero hindi tayo makukulong na dahil hindi natin nagawa sa nakatakdang oras para gawin ang mga ito, ay makakagawa pa rin tayo ng paraan na magawa ang mga kailangan nating gawin, bagamat sa ibang oras, pero consistent pa rin tayo, patuloy pa rin tayo dun sa mga ginagawa natin. Importante lang talaga, mga kapatid, ay meron tayong isiset na mga oras na ibibigay para sa lahat ng mga pangangailangan natin, at kasama na, at baka nga more importantly at pinaka-priority, yung deep work natin sa kung ano yung ginagawa nating trabaho, lalo kapag work from home tayo, or meron tayong sariling business, gusto nating maging entrepreneur, ay mag-set aside talaga tayo ng time na sa lahat ng araw na magagawa natin yung kahit isang oras lang, at gagawa ka na ng paraan kung saan man yung isang oras na yun maipapasok. Tapos ipapaalam mo sa mga tao sa paligid mo, lalo yung pamilya mo na magtatrabaho ka sa oras na yan, para hindi ka maistorbo, tapos mapagbigyan ka nga nila sa kung ano yung kailangan mong gawin. Ito ay isang mindset or isang tool nga sa ating pag-organize sa ating buhay para mas maging malaya ka na makagawa nga ng paraan na magawa yung kailangan mong gawin. Dahil nga productivity ito, ang focus nito talaga ay work. Pero kasama na rin dito yung lahat ng iba-ibang mga bagay, katulad ng exercise at panahon din para sa pamilya. Kailangan lahat yan ay merong saktong panahon para sa isa't isa. Gusto natin ng balanse na pagbibigay nga ng oras sa ating buhay para sa lahat ng mga aspeto nga sa physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, at financial. Dahil nga pang kalahatang self-improvement papuntang langit ang ginagawa natin dito. So sana na nakatulong to kahit papaano sa inyo, mga kapatid, para makaisip ng mas mabuti sa kung ano nga ba yung ginagawa natin at paano ito gawin sa pang-araw-araw nating mga buhay, para meron tayong saktong karampatang panahon sa lahat ng mga bagay. Balang araw, mas pag-uusapan ko din ng mas detalyado ang mga posibleng pamamaraan sa pag-scheduling ayon sa mga konsepto na ito, pero nagbahagi lang ako ng basic para mapag-isipan nyo sa sarili nyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng consistency at discipline at paano pumapasok ito sa inyong pag-schedule sa inyong buhay. Maraming salamat po, mga kapatid, at God bless.